Amen. And today, ayan, purihin ng Panginoon na nakatungtong tayo sa 2024. And sabi nga, kalimutan ko yung pangalan ng minister. How sweet it is to stand to the edge of tomorrow. At ayan, nakita natin yung pag-sustain sa atin ng Panginoon, and more than sa pag-sustain niya sa atin ay tayo ay patuloy na binibigyan niya ng higit na mga pagpapala. So, ano ba ito? Ayun, so, gumagana naman to, no? Okay, so ang message natin for tonight ay yung messianic theme natin for this month of January, yung He who has the words of eternal life. And ang isang bagay na gusto kong itanong sa bawat isa, meron ba kayong naranasan na, habang nag-outreach kayo, parang dumating kayo sa point na tinatanong niyo yung situation na, Lord, parang alam ko na to, parang lagi ko nang ginagawa to, parang masyado na tong familiar sa akin, or natural ko lang ginagawa to. Kung nakaranas kayong tumutugtog kayo, tapos parang sa part nyo, nakagawian nyo na tong gawin, di ba? Parang may mga paulit-ulit tayong ginagawa sa ministry, and then parang iniisip natin na parang alam ko na to. And then lately nanood ako ng testimony ni Steve Hill. Tama ba, Steve Hill? And then sabi ng wife niya, ang nag-testify, na nakita niya na kasubsob sa floor si Steve Hill. At yung prayer niya, sabi niya, Lord, alam ko na kung paano mangaral, parang alam ko na kung paano magturo, kung paano mag-outreach, ganyan, kung ano-anong mga ginagawa niyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, Lord, alam ko na lahat ng mga to. Pero gusto kong malaman kung paano maglingkod sa'yo under the power of the Holy Spirit. And I do believe each and every one of us needs to be renewed, di ba? Yung meron akong di ko alam kung sino nabigyan ko ng unan na, yung ang nakalagay doon, John 3:16. And then, ang naka-emphasize doon, di ba, ang nakakapitalize yung God, Son, only begotten Son, and then yung eternal life. So meaning to say, Trinity verse siya, na yung eternal life, di ba, speaking of the Holy Spirit, kasi yun naman talaga, di ba, si Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng buhay. A man became a living soul because the Spirit of God entered into his nostrils. And itong He who has the words of eternal life, di ba, for each and every one of us na ma-overcome yung boredom, na sino sa inyo yung naboboring kayong magbasa ng Bible, Kristiyanong lagay na yan pero naboboring kayo sa Bible, naboboring kayong mag-pray. Bakit? Kasi nakafocus sa sarili. Diba? Tinatamad ako, in Jesus' name. Diba? Naboboring ako, diba? Parang di ko maintindihan niya. Purong meko, diba? Pero how about if you will look at the Word of God at sasabihin mo, mahahanap si Jesus sa pagbabasa ng salita ng Diyos, diba? Na nakafocus ka na itong pagbabasa ng Bible na to ay nakaka-glorify sa Panginoon. And I believe all of us must understand and experience, especially nananawagan ako sa music team. Mamaya na siguro yung mga details din, pero ibang-iba, di ba? When you do service for the Lord under the power of the Holy Spirit. Kaya even si Apostle Paul, hindi siya nag-preach, di ba, with enticing words. But, di ba, ito nga, yung demonstration of the power of the Holy Spirit. Kaya, ito yung magpapabago sa ministry ng bawat isa sa atin. What makes the difference? It is the anointing that destroys the yoke. Kaya, i-enter natin ang bagong taon na to, na talagang puspos tayo ng banal na Spirito. I'm telling you, if you are not engaging yourself in fasting and prayer, habang meron pang pagkakataon, mag-engage na yung bawat isa sa fasting and prayer. Because if you have a question, bakit merong katigasan ng ulo sa bawat isa na hindi kayang solusyon ng basta prayer lang. Pero may mga stubbornness, di ba, that can only be dealt by means of prayer and fasting para lumayas talaga yung masamang spirito. And
maraming prophecy regarding sa 2024, and hindi ko alam kung ngingiti kayo sa mensahe na to. Kasi kung hindi kayo babad sa sa banal na spirito, kung hindi kayo babad sa Word of God, matatakot kayo sa lahat ng nakapaloob sa 2024. But if you will prepare yourself, di ba, to ano ba yung hindi masya-shake yung salita ng Diyos. Kaya nananawagan ako sa buong church, magkakaroon tayo ng mga prayer and fasting. Kung kinakailangan ngayong buong January, punuan natin ng prayer and fasting. At i-dedicate talaga natin yung simula ng taon na to, na talagang magkaisa tayo na nagdedwell sa presence ng Panginoon. So again, in John 6:68 and to 69, sabi dito na-mention to ni Peter, di ba? Then Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that Thou art the Christ, the Son of the living God. Let us pray. So, Our Heavenly Father, to the National Bible Month, patuloy nating ipag-pray yung request natin for Holy Bible Day. Kasi nakailang punta na si Pastor Mon doon. Pero ang sabi niya kasi, nung bandang December na, nag-out of town. Kasi nung ka-chat ko si Nicole, parang right away pinapapunta si Pastor Mon. Kaso, adjust lang yan ng ng brace niya. Kaya parang hirap nga na makipag-usap during that time. So hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong balita. Pero at the same time, dun sa binigay sa akin na calendar ni Nicole, ang hirap ipasok ng schedule ng January sa campus kasi di ba nag-start ngayon, tapos let's say for example hanggang next week yung parang regular school days, and then yung week before examination, ayun yung ayaw mag-accommodate ng mga teachers na mga nagtuturo sa campus. And then after naman nung week ng review para sa exam, tapos bakasyon, di ba? May sem break. Kaya ang balik ng mga estudyante 31, so medyo nahirapan akong mag-figure out. Pero ipag-pray natin kung loobin ng Panginoon i-approve yung January 31. Ayun yung nire-request natin na Holy Bible Day. Pero sa totoo lang, ang hirap talaga. Even parehas ng schedule ng IES sa MNHS. So, inaalam ko muna kung ano yung magiging decision for MNHS. Saka lang ako gagawa ng parang request para sa IES. So, pero kung game kayo, kung halimbawa pahintulutan yung January 31 sa MNHS, 8 o'clock ng umaga, tas lipad tayo sa IES ng bandang mga after lunch, ganun. Kasi yung mga panghapon yung hindi natin naturuan doon. Ayan, so mga ganun. But then, kaya nga ang theme natin for this month is He who has the words of eternal life, because we acknowledge na ito ring buwan na to yung National Bible Month. At lahat nga rin tayo, di ba, mapalad ang bansang Pilipinas na merong gantong isang buong buwan, di ba, ng January. Sa totoo lang, meron akong parang hindi ko nilalabanan yung mga propesiya. Alam natin talaga na nakaprophesied sa Bible na ang bansang Israel, talagang marami silang kakaharapin na mga war against the nations, di ba? Na gusto silang ma-wipe out sa mapa. And as well as alam ko rin na yung bansang Amerika, nakaprophesied na sasakupin sila ng Russia. Ngayon, may sinabi nga na merong daw prophecy na baka hindi matuloy yung election etong year 2024 sa Amerika. And then, ito lang yung gusto kong i-forbid ng bawat isa. Kasi kapag inobserba nyo yung news, parang sa Subic Bay, saan ba yun? Sa Olongapo? And then, marami daw mga tangke from America, pinadala na doon. Lately lang yun ito, parang along this week yata. So, hindi natin alam kung ano yung pinaghahandaan nila. Kaya ito yung mga bagay na dapat na i-forbid natin, na hindi pwedeng prente-prente lang tayo. Di ba nga sabi, the calm before the storm. Si Jesus, nag-pray siya habang tahimik pa ang panahon. Kaya nung nagkaroon ng storm, tulog si Jesus sa bangka, di ba? Tapos, nakaunan pa siya. Tapos, saka lang nagpe-pray yung mga disciples. Ang point nun, di ba, kaya si Jesus,
kalmado nung nagkaroon ng storm kasi prepared siya. And yung mga disciples, nagpe-pray sila kung kailan meron ng storm. Ayan, so parang kagabi kasi, tinawagan ako ni Tita Mean. Tapos, syempre hindi naman ako nagsumbong. Hindi. Bali, dun sa call na yon kasi di ba lumindol sa Japan, January 1. Tapos, di ba, na-mention ko isang prayer meeting na tinawagan niya ako kasi pinapapray niya yung Japan kasi lumindol daw. So parang noong January 1, yung panaginip pa, yun daw yung panaginip niya. So a lot of shakings are happening around the world. Tapos nung January 1 din, nakinig ng mga prophecy, even yung kay Sadu, almost 2.5 hours. Kasi di ba may interpreter siya, kaya ang tagal nung transition. And then, inisa-isa niya na yung parang sa year 2023, ano daw ba yung mga calamities on earth na naganap. And then yung binanggit niya yung Hawaii, di ba, na ano bang storya nun? Yung parang may firestorm, di ba? Tapos, para ma-escape yung mga tao, pumunta sila sa dagat. Pero, sabi nga ni Sadu, ang dami niyang binanggit na mga bansa na halos hindi umabot sa atin yung balita. Pero ayun yung mga emergencies na naganap. At sabi niya, to the greater degree ang mangyayari sa taon na to. Parang paghawang pinapakinggan mo, parang gusto mong mag-rebuke, pero dahil may mga prophecies na even si Jesus, binanggit din niya sa Matthew 24, ay nga, stay within the parameters of the Word of God. Hindi mo pwedeng i-rebuke yung pagdating ni Jesus, di ba? Hindi mo pwedeng i-rebuke yung mga na-mention ni Jesus na mga birth pains sa Matthew 20:24. Pero Matthew 24. Pero ang sinasabi doon is that you can pray. Di ba? Sabi doon na ipag-pray mo na yung plight mo will not be as a winter. Di ba? Ganon. Kasi tingnan nyo, winter, sabi ni Sister Lelaine, nakakaawa yung sa epicenter nung earthquake. Kasi nasa labas lang sila ng mga building nila. And then winter time. Ayun pa, bigla ko naintindihan yung sinabi ni Jesus na na wag sa winter time mangyari yung mga ganun kababalaghan na mangyayari sa mundo kasi nga magsasuffer yung mga tao sa nangyayari sa sa bawat nangyayari sa bansa. And so I'm calling the attention of the church na talagang if you think wala tayong ministry, ang pinakauna nating dapat gawin ay intercession. And before na isipin nga natin kung ano yung mga ginaganapan nga natin na ministry, kausapin muna natin ng kausapin ng Panginoon. And ayun nga, di ba, yung ka-chat ko lang si, anong pangalan nun? Yung taga-Germany, sino siya? Si Amal, ayun. Tapos yun, di ba nagpapa-prayer request lang ako. Tapos habang nagtatype siya ng prayer request, navivision na niya tong yung church, ganyan. Tapos, kagabi ulit, 2 nights ago ba, parang ulit siya. Ang tagal kasi ng replyan namin dahil, wala nga siyang cellphone. Pero, nagtatanong ulit siya ano daw yung prayer request ng church, parang particularly din sa mga kabataan. So, parang pag-iisipin natin, di ba, ayun, yung sinasabi nga rin na, yung part ng pag-minister nila, di ba sila mismo mga halos teens pa lang din yung iba sa kanila. Pero, ayun nga, ang pinaka-ini-invest ng time ay ang pananalangin. So, also, itong palang, si Jenny Weaver, di ba meron silang core group na umabot na yata ng 10,000 people yung biglang, yung pinagmi-ministeran niya na na mga online, ganyan, umabot na ng parang, basta 5 digits, ganyan. And then, ang tawag nila sa, parang team yata nila itong pagpasok ng 2024 is Bible Revival. So, ibig sabihin, nananawagan nga siya na yung mga tao talaga muling, di ba, magbalik loob sa salita ng Diyos. At meron silang 90 days reading plan. Di ba meron na tayo na yung good for 3 months. Ngayon, I do believe na isang magiging sikreto ng mga Kristiyano upang hindi tayo mayanig sa mga magaganap sa buong mundo is talagang yung, di ba, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Ito yung cannot be shaken. It is
eternally settled. So, ibig sabihin, lahat na nandun, di ba, sa salita ng Diyos, cannot be shaken. Sa totoo lang, may isang G-meet kami na nung narinig ko nga yung parang may issue tungkol sa sleeper cells, nagpatawag din ako ng prayer, and then narinig ko nga rin yung basta kung ano-ano yung mga parang mga tensions tungkol sa wars. Parang lahat ng prophecy tungkol sa war. And then, nag-hope ako sa Panginoon na gawin tayong country of Goshen. Diba? Yun yung Genesis, puro Matthew. Genesis 47:27, diba? Yung sa country of Goshen, dun sila nagkaroon ng exceeding blessings. Nagkaroon sila ng possession. They possess the land and even they grow. So, ibig sabihin, imagine nung lockdown pa, meron na tayong gantong natanggap na mensahe tungkol sa Goshen. Ipag-pray lang din nating mabuti. And siguro mga bandang November, December, parang siguro dahil sa kabisihan. Pero dahil nga sa ganong wake-up call na mga prophecy, nakatulong sa akin yun para mag-pray ng mag-pray, mag-intercede ng mag-intercede. And ngayon, habang naririnig ko lahat ng mga mangyayari sa 2024, parang alam kong alarming siya, pero nawala yung takot. So ayun yung gusto ng Panginoon sa atin, that not to be scared, but to be prepared, di ba? So, ayun yung ang magandang maging sekreto natin, na ang maging confidence natin ay yung salita ng Diyos, because it will be a terrible life para sa mga hindi parang kapag wala silang alam sa salita ng Diyos, nakakaawa sila. And even yung mga yung mga nagki-claim na kilala nila si Jesus, pero kinokondemn naman nila yung bansang Israel, I really doubt their salvation, because number one, di ba, ayun nga, si Jesus, di ba, He is King of the Jews. At para sa totoong mga nagbabasa ng salita ng Diyos, importante yung geography ng Bible ay concern din ng reader. So, ayun, also, ibalik din natin yung panalangin tungkol sa the Bible and prayer addiction. So, di ba yung mga addict sa cellphone, di ba, yung parang ayaw nilang bitawan yung cellphone nila. Di ba, ganun yung mga addict sa tao, gusto nila, laging nakikita ng mata nila yung taong gusto nila. Di ba, ayaw mawaglit sa mata nila. Di ba, how about if we treat the Bible that way? Na kapag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, yung parang mayat-mayat gusto mo siyang tignan, gusto mo siyang basahin. And imagine yung mga taga-China, di ba, the first time na na-receive nila yung Bible, hinahalikan nila, di ba? Dumating ba kayo sa ganung point na sa pagmamahal nyo sa salita ng Diyos, hinalikan nyo yung Bible nyo? And then, so, even yung prayer na kapag nakaranas kayo na after nyong manalangin, gusto nyo ulit mag-pray, ibig sabihin, marunong na kayong mag-prayer marathon. Ayan. And then, sing the word of God. Ayan. It's also very important. Isa to sa mga sangkap na bago ka manalangin sa Panginoon patungkol sa Israel, you have to sing the word of God. And at the same time, kaya pala ang daming kanta tungkol sa Jerusalem, di ba? And then also, when you declare the word of God, faith confession natin siya. And katulad nga nung, di ba, yung may religion na araw-araw silang 5 times nilang dinedeclare yung chant nila. Ang sabi pala talaga sa, nakalimutan ko kung saang verse yun, pero yung parang may sinasabi si Apostle Paul na kung bakit napunta sa deception yung mga tao, hindi talaga particularly sa witchcraft, kundi enchanter. Ano bang ginagawa ng enchanter? Nagcha-chant, di ba? So ibig sabihin, yung chanting ng mga terrorism, di ba? Araw-araw na lang dinedeclare, anong nangyayari? Dumadami yung nai-influence nila. Pero how about tayong mga Kristiyano? In the 4th dimension, di ba? Alam natin na supreme ang Word of God. Kaya sabi nga, when it comes to the snakes, kahit kaya ng mga Egyptian magicians, kaya nilang mag-create ng snake, pero mag-a-arise yung snake na kayang iswallow yung mga
counterfeit ng mga magicians. What I am trying to say, kahit ano pang mga chant na meron sila, di ba, na negative, kapag ang nag-arise ay word of God, magta-tumble down sila, di ba? Parang katulad nga sinabi ni Jesus kay Apostle Paul, before he became apostle, it is hard for you to kick against the prick. So meaning to say, kapag tinadyakan mo yung pader, di ba, ikaw yung masasaktan, di ba? Di ba? So ang point doon, di ba, even sa mga taong pagpipilitan pa rin nilang saktan to, durugin to, di ba? Pero ang totoo, pag binagsakan sila noon, sila yung madudurog, pupulbusin sila. So, I pray na makuha natin tong pinakamensahe na to na maging importante sa atin, that we continually declare the word of God. Kaya nga tayo, di ba, may chanting tayo, di ba? Di ba? Chanting in the Holy Spirit. At napakahalaga niyan because it is the language of heaven that we are chanting. And also, preach and teach the word of God. So, kasi nag-aaksaya yung mga tao ng oras na gusto nila, lagi may kachat sila, di ba? Puro sharing time, puro banding yung mga tao, puro nauuwi sa gossip, di ba? Why not, di ba? Involve natin yung sarili natin sa talagang commandment ng Panginoon to go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And by means of committing ourselves in the Great Commission, anong mangyayari? Di ba? Hindi na tayo interesado sa gossip, di ba? So, yan, napakahalaga niyan na dumami yung talagang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ni Derek Prince, it might be na hindi ka ganun kagaling mangaral, di ba? It might be na hindi ka rin ganun kagaling magturo. Pero, di ba, yung witness, di ba, yung testimony mo kung paano kang niligtas ng Panginoon, di ba? It is a powerful witness to win souls for the glory of God. Also, fearing and living the word of God. Di ba nga sabi sa Bible, the Bible says that work out your salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin, dapat tayo ay hindi lang natin basta ipinapamuhay yung salita ng Diyos, kundi under din tayo ng fear of God, na merong wisdom, knowledge, and understanding sa ating pamumuhay. So, babasahin ko lang yung part, sabay-sabay natin basahin yung John 6:63 to 69. Okay, so sabi dyan, it is the Spirit that quickeneth the flesh, profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray. And he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. From that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. So, di ba, kung naalala nyo, nga yung John 6:66. 666 ba yun? Ayan, so, ayan, di ba, hindi, ayan yun. Alam ko yung, yung nag-depart na yung mga tao sa Panginoon. Ayan, tingnan nyo, yung, kung matatandaan nyo, John 6:66, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Diba? Kaya, ganun na lang nagtanong si Jesus na, kayo ba, kayong mga disciples, will you also go away? Diba? Pero ilan sa atin talaga, may ganyang attitude na ngayon sa Panginoon, diba? Na hindi lang mapagbigyan sa mga gusto nilang mangyari sa church, diba? Pero deep inside, yung mga puso nila, they are already walking away from the Lord. Parang, ang nangyayari, laging sinisisi ang Panginoon sa mga maling nararanasan nila sa loob ng church. Pero, we have to understand, di ba? Sabi nga, ano man yung mga trials, ano man yung mga testings na maranasan natin sa loob ng church, di ba? Meron man tayong mga makasalamu. Ilan dito, 1 year na kayo dito? 1 year? 2 years? 3 years? Hindi, sige, mali pala ako na Parang pag iniisip ko kasi, sa lahat ng naririto ngayon,
bago nyo isipin na naiirita kayo sa mga tao, imagine niyo simula umpisa nitong ministry na to, kung paano, ang dami naming kinasalamuhang tao, pero nag-ano ba kami, nag-inarte ba kami sa Panginoon na, Lord, ayaw na namin yan, parang ganon. What I'm trying to say is, you're just getting started. 'Di ba? Parang hindi niyo pa kayo nakakaranas ng talagang mga matitinding mga setbacks. Pero isipin niyong mabuti, wag idamay si Jesus dahil sa mga ugali ng mga tao. Kundi i-mind talaga natin na etong lahat ng ginagawa natin is in between us and the Lord. It's between you and the Lord. So, wag nating gayahin to, di ba? Yung 666 dyan, di ba? Sila yung mga nag-walk no more with Jesus. Kaya, yung 67, di ba, nagtanong si Jesus na, will you also walk away? Kung itatanong sa inyo to ni Jesus, anong ira-reply nyo? Ayan, then said Jesus unto the 12, will you also go away? Anong totoo? Di ba? Di ba, may mga nagtetestimony dito, sasabihin, may mga sinasabi sila na balak na nilang umalis. May mga, minsan pag nangangaral si Ruth dito, meron dito, konti na lang, aalis ka ng church na to. Parang may mga ganon, di ba, na eksena na may mga gusto talaga umalis, di ba? Kaya lang kasi, hindi naman sa ano bang training kaya sa amin? Hindi, tinuruan kami na hindi maghabol sa mga tao. At sabi din ni Mama, when people want to go away, let them go. Ganun lang. So, hindi namin iniintindi yung drama ng mga tao. Kaya lang, at the very beginning of the ministry, na-encounter ko rin yung teachings na take it or leave it. Meaning to say, kung gusto mo talagang matuto ng salita ng Diyos, nandito ako, tuturuan kita. Pero kapag ayaw mo, mag-aaksaya ako ng oras, di ba? Kaya nga, even si Gia, sabi niya, yung perlas, wag itapon sa baboy, di ba? So, kung naintindihan nyo to, si Jesus nung multitudes na yung lumayas, iniwan siya, binalaan pa niya yung disciples. Hindi niya sinabi, grabe, iniwan na nila ako, kayong mga 12, magstay pa ba kayo kasama ko, di ba? Sorry, hindi ako marunong umarte. Ayan, pero ayun nga, si Jesus, hindi siya nagdrama, di ba? Binalaan pa niya yung mga disciples na, kayo, gusto niyo rin ba umalis? Diba? Parang gano'n. Hindi natatakot si Jesus kung iwan siyang mag-isa. Pero di ba, nung na-crucify siya, mag-isa rin naman talaga siya. So, and then, ang response, di ba, ni Peter, 68, is, Lord, saan ba kami pupunta? Yung totoo, di ba, saan ba tayo pupunta? Lord, where shall we go? Di ba? Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And katulad nga sinasabing that Jesus is the way, the truth, and the life, ang final destination natin is to see God, diba? To be with Him forever. And we believe and are assured that Thou art the Christ, the Son of the living God. So, as we go further, ayan, merong gusto ko lang daanan tong parang i-challenge lang din kayo sa fasting natin. Kasi, minsan nagpapa-fasting tayo, pero may mga bago na hindi pa nila nauunawaan. So, kumuha lang ako ng isang maikling insight kay together with this Bible month, maging fasting month din, and prayer month. When we fast, we are disconnecting from the world. While prayer is used to connect with God, biblical fasting is not starvation. Or an involuntary absence of food. Di ba sabi nga, hindi ko alam kung meron sa inyong nakakaranas na kung kailan fasting, saka ang daming abundance of food. Parang ganun. Parang ang tindi ng temptation. Pero, katulad nga kay Adan at Eva, paano nga ba yun? Si Adan at Eva, nagkasala sila kasi kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Pero sa fasting, yung hindi pinagbabawal, hindi mo kakainin. Ayun, ganun siya. Ewan ko kung nagets nyo. Ayun, so, and then, it is abstaining from food for spiritual reasons. When looking at Scripture, a biblical fast is not the same as a hunger strike. Maraming gumagawa nito sa mga welga, di ba? Or a diet. But it is a spiritual discipline that draws us closer to God. So, katulad nga nila Pastor Robert,
umaabot sila ng 21 days, 40 days, di ba? Kasi nga, yung fast break nila, puro sa gabi. After 12 hours, ganyan. So, kaya mas nasusustain nila. Pero maganda nga rin yung kay Derek Prince, di ba? Yung, nung tinotal niya yung lahat ng fasting niya sa buong buhay niya, umabot ng 8 years, di ba? So dahil kada Wednesday, di ba, yun yung pinili niyang araw para laging mag-fasting. At ano yon, irreplaceable yon. Kung kinakailangan niyang i-cancel yung iba niyang mga mga engagement ng mga preaching, ganyan, basta mag-stay lang siya sa presence ng Panginoon. I do believe meron naman silang midweek service, but then makakita natin doon, stable yung pag-fasting and prayer niya ng Wednesday. And ang isang bagay na kung i-compute nyo, di ba? Ilan ang Wednesday sa loob ng isang taon? Di ba? Imagine niyo kung magagawa ng bawat isa yon na kahit once a week. Pero dahil nga January ngayon at meron church fasting, let's do it corporately. And etong challenge na to, when is the challenge is January 3. So nag-fasting ba kayo today sa mga nag-prayer marathon hanggang sa Friday. Tapos may continuation tayo ng January 8 to 15, 7 days yon. Ayun. Pero sa Hungry Generation, tingnan nyo, grabe yung hungry nila, di ba? January 8 to 28, di ba? So, konti na lang, 29, 30, 31. So, ipag-pray natin, di ba, na i-lead tayo ni Holy Spirit sa pagpe-prayer and fasting. And then, why we are doing it. Yun. Sabi sa Matthew 17:21, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. Kaya nga, meron, if we want to learn to die to ourselves, ang pinakasekreto talaga, yung pagpa-fasting. Kasi nga, denying yourself. Gusto ko ng ganitong pagkain, pero ide-deny mo yung sarili mo na hindi mo kakainin yung gusto mo. And then, maraming ibang bagay pa na i-include din natin, di ba, na i-lessen, di ba, yung, kung ang importante lang dyan, makakita ka ng mga mensahe, di ba, halimbawa, ma-check mo yung line-up sa music team o ano man yung mga announcements sa church, ganyan. O ano man yung mga importanteng details sa school. Pero yung mga pag-social media, di ba, i-lesson. Kung gusto mo, try mong makinig ng mga sermon. Ayan, para, iba kasi yung talagang nabibuild din tayo sa Word of God. And then, I hope, di ba, na walang sino man sa music team na involved pa sa paglalaro sa mobile phone. Di ba? Hindi nyo naman siguro gustong mag-rapture, tas ayun yung aabutan ng Panginoon na hawak nyo. Di ba? So, I thank the Lord na meron lang akong isang kasi may isang kinausap ako sa music team. Siyempre, mahuhulaan nyo na din. Sabi ko, kasi alam mo, kapag chief instrument, di ba, parang mas dapat yung task niya is mag-pray. Kasi sa mga previous years, puro ang mga lumagapak, di ba? Kung hindi sa drummer, nasa keyboard, di ba? So, hindi ko alam kung anong problema, pero ang talagang nag-uumpisa talaga, yung sabi nga, bago sila mag-downfall in public, may downfall muna sila privately. Ibig sabihin, personally, yung devotion nila, naglaho na. Kaya maraming mga musician na nagiging mayabang kasi hindi nagde-devotion. Feeling nila ang galing-galing nila. Pero sa harapan ng Panginoon, para silang Cain, di ba? Na hindi tinatanggap ng Panginoon yung offering nila. Kaya, so if you don't want, di ba, na sabihan ka ng Panginoon na, away that noise from me, di ba? Ayokong pakinggan yan, di ba? So, maging tayo, i-apply natin yung banal na takot sa pagtugtog, sa pag-awit. Ayun nga, kung hindi maka-attend ng Wednesday, ibang araw, di ba? Pumili tayo ng araw na talagang, nga daw kasi pinagkaiba na nagpe-pray ka sa church? Di ba nga may open portal of heaven, ang Panginoon sa sanctuary na pinili niya para maging bahay panalanginan natin. Na importante yung mga private prayers natin sa mga bahay. Pero ibang usapan din yung nagpe-pray ka sa loob ng church.
At di ba, biblically din, yung binild yung temple, sabi ni King Solomon, parang paraphrase na lang na, Lord, kapag may mga nasa ibang lugar tapos nakatuon yung parang naka-face sila towards the Temple of Jerusalem, pakinggan mo, Panginoon, yung panalangin nila. Ganun. So, napakahalaga niya na mag-participate tayo because seek ye the Lord while He may be found, call on Him while He is near. In 2019, hindi natin alam na magla-lockdown ng 2020. Di ba? Feeling natin deprived tayong pumunta sa mga churches. And ano pa yung mga uncertainties na mangyayari in the coming years bago dumating si Jesus? How about the persecution? Di ba? Na sure ka ba kapag na-persecute ka, hindi mo ipagpapalit ang Panginoon? Hindi mo siya tatalikuran. So, isang bagay yan na makakapag-firm sa atin sa pag-stand sa salita ng Diyos. Talagang magstay tayo na magstay sa presence ng Panginoon. Because si Jesus, unto death, di ba? Hindi niya dinisobey si God the Father. So kapag Christ dwell in us richly in our hearts, di ba? And not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord, di ba? Kung paanong nag-stand si Jesus, ganun din yung mangyayari sa atin kapag tayo ay nag-a-abide sa Kanya. And then also, the Bible teaches us that there are issues that can only be broken through prayer and fasting. We're praying and fasting for a spiritual breakthrough in the areas where there is stagnation, limitation, and delay. Sa palagay nyo ba, yung simpleng pag-pray ng 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, tapos ang pangako sa atin ng Panginoon is a new place, di ba? O magkaroon ng campsite, di ba? Magkaroon ng mga buses and vans. Sa palagay nyo ba, yung halimbawa, the raising of a generation of young leaders, di ba? Mangyayari ba lahat yan sa mga ganun-ganun lang na prayer? Pero di ba yung sabi nga yung, the kingdom of God suffereth violence and the violent take it by force, di ba? Kung ganyan yung mga, alam natin na mga big time, yung mga promises and prophecies of God for this church, di ba? Kailangan din ng mga big time na panalangin. Di ba? Hindi natin pwedeng hintayin lang na mangyari yung mga bagay-bagay because there is warfare, di ba? Habang alam natin na sinasend ng Panginoon sa atin yung mga pagpapalang rightfully and legally belonging to us, kailangan din ng backup dito sa mundo ng mga nananalangin para maluwalhati na madala sa atin yung mga ipinangako ng Panginoon. I remember, sabi ng isang IDF soldier, isa sa mga IDF soldiers, sabi niya, ang isang nagpapastrengthen sa kanila, nagpapalakas ng loob nila, kapag lumalaban sila, yung mga nasa Air Force. So meaning to say, parang pag-iisipin natin, dahil alam nilang may backup sila na ano yung man yung hindi nila nakikita ng mga nasa space, di ba? So, ibig sabihin, nagiging mas matagumpay, di ba, yung ginagawa nilang pakipaglaban. And then, with that, di ba, with that said, alam natin that our Heavenly Father, di ba, nakikita niya lahat sa atin. So, ibig sabihin, habang we are doing this warfare, we are not alone. And the Lord is a man of war, the Lord is His name. Saan ko ba nabasa yung tungkol sa battle? Sa ano ba yun? Hindi ko alam kung Psalm 16, Psalm 25, or basta, parang, ay di pala, sure na ako dito, Psalm 24. Check nga kung may word na battle doon. Kasi iniisip ko, bakit sinabi nila everlasting door, may open doors, di ba? So parang nag-base sila sa 24, tapos yung year 2024, meron ding battle. Meron nga, may word na battle doon, di ba? Anyway, baka mas mabilis ako mag-search. Nahanap mo? Anyway, nabalitaan nyo ba na magkakaroon, who is this King of glory, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, verse 8. Okay, so, honest to goodness,
sino talaga sa inyo, may care kayo sa nangyayari sa Israel? Or lumilipas lang yung araw na wala kayong pake? Di ba? So, isipin nyo, wag naman sanang sabihin ng Panginoon na wala rin siyang pakialam sa mga taong walang pake sa Israel. But what I am trying to say is, alam nyo bang merong situation sa IDF soldiers na nung meron silang pinapasok na, ano tawag doon? K9? Ano yung aso? Aso ba yun? K to 12? Hindi. Ano ba yung tawag? Ayun, basta may ganong aso. Tapos pumasok dun sa tunnel ng Hamas. Merong camera, yung aso. And then within the parang pag-scan dun nga sa camera na yon, meron palang mga hostage na dahil na-conquer nga nung mga IDF yung mga Hamas doon, merong 3 hostage na nakatakas. Ngayon, itong mga hostage na to, hindi nila kayang i-release yung sarili nila ng basta lang kasi nga at war pa sa Gaza. And at the same time, kailangan wag din silang matagpuan ng mga terrorists, di ba? And then it happened na sumisigaw sila in Hebrew ng help. Tapos lumalapit sila sa IDF soldiers. Yung mismong IDF soldiers pumatay sa kanila. Di ba? Parang na-gets nyo ba yung picture nun? Na parang so goes in Israel, so goes in the world. Na makita natin ngayon, hati ang Christian community na uma-attack din sa mismong mga Christian, sa mga ministers of the gospel, mga Kristiyano din, di ba? So parang pag-iisipan natin, wag natin pahintulutan na sa church, di ba? Di ba? Yung parang don't let another wounded soldier die. Di ba? Na attacking against one another. So ito lang din, maging mali, although yung sa situation ng IDF, di ba? Sabi nga yung pagiging resilient nila is kaya nilang quick to move on, di ba? Although sabi nga nila hindi nila ma-digest na ganun yung nangyari. Pero at war pa kasi sila eh. Kailangan ma-dismantle nila yung mga terrorists. And actually, ang latest is merong parang senior leader ang Hamas na nasa West Bank, or parang tinatawag na Judea or Samaria. And then merong, ang tawag doon, may drone na pinasabog niya yung kotse. Parang gano'n. Tapos yung kotse na yon, senior leader ng Hamas yung napatay nila. Kaya parang may tension ngayon sa mga terrorism dahil nawalan sila ng isang, pero almost 7 nga daw yung napatay nung drone na yon. And then parang pag-iisipin nga natin yung mga gantong mga situation. And then nanawagan yung parang spokesperson ng IDF pala. Nung nangyari yung IDF soldier, may napatay silang kapwa nilang mga Israeli dahil yun yung mga hostage na nakatakas. And then sabi nila, maging maingat daw yung mga soldiers na baka may mga hostage na lumalapit sa kanila. And ang isang ginawa kasi ng mga Israeli na yon na hostage, nagwe-wave sila ng flag na white. Ngayon, dahil narinig to ng mga terrorists, merong babae na Gazan, nag-wave siya ng flag, tapos lumapit sa mga IDF soldiers, tapos inambush yung mga IDF soldiers. So parang may ganung part na ang hirap nung situation nila na sabi nga nila na sa araw-araw may website ang IDF soldiers kung sino yung mga namatay na soldiers na everyday daw hirap na hirap silang buksan yung i-check kung buhay pa yung mga kamag-anak nila na sundalo. So parang pag-iisipin natin hindi talaga hindi madali yung nararanasan nila after nung October 7 na massacre. That's why we must keep on praying for the peace of Jerusalem. At ayun nga, dahil nga kung nag-start ang war sa Israel, alam natin na sunod-sunod yung ibang bansa, di ba? Proceeding to the World War III. And pag nakabalita tayo na nangyari sa World War I, sa World War II, di ba? Di ba? Parang alam natin na kalunos-lunos yung mga nangyari during that time. But, di ba sabi sa Psalm 27 verse 3, basahin nga natin yon. Though war should rise against me. May ganun ba? Ayan, though an host should encamp against me, my heart shall not fear.
though war should rise against me, in this will I be confident. Tapos doon sinabi, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Anong sikreto? Di ba? Sa dwelling place ng Panginoon, anong sinabi sa Psalm 91? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. At kapag nirantro natin yung Psalm 91, di ba, makakita natin doon, no evil shall befall us. Kaya, ito yung i-goal natin sa taon na to, na laging nasa dwelling place ng Panginoon, that no evil shall befall us. At ang isang sikreto din ng laging nag-i-stay sa presence ng Panginoon, nagde-depart yung mga disgrasya, nagde-depart yung mga aksidente, nagde-depart yung mga masamang spirito, at hindi makapag-penetrate yung mga hindi kalooban ng Panginoon. Always remember, ito nga yung version ni Derek Prince, the Lord's plan for us is to prosper us, di ba? The Lord's plan for us is prosperity and not of calamity, good and not of evil. And so plans to give us hope and a future. So, ayun, ang thoughts ng Panginoon sa atin ay thoughts of shalom. At maaasahan natin that Jesus came that we might have life and have it more abundantly. Also, nandun pa rin pala ako sa fasting. So, may 5 types daw ng fasting. Pipili kayo, di ba, kung anong nililid sa inyo ng Panginoon. Complete fast is no food, only water. Liquid fast, no food, water, and juice only. Daniel fast, maseto, no meats, sweets, dairy, only fruits, nuts. Ayan, mahilig ba kayo sa fruits, sa nuts, sa veggies, and water? Ayan. Partial fast from sunrise to sundown, 1 meal a day. Ayan, so non-food fast, abstaining from TV, social media, caffeine, etc. Recommended for nursing, ayan, sa mga nagdadalang tao, pregnant kids, those on, ano yung nasa ano? Ayan, sige, ayun. Sa ginagamot sila. Okay, sa mga kids, ayan, lumayo kayo sa mga social media. But nagkakape sila, ayun. Yan. So fasting encouragement, hindi pala, kay blood subject pala yan. So, add to fasting 1 hour of prayer. Yan. But I believe, di ba, the Lord can do more than that in our lives. By the Spirit of God, mas magiging higit ang panalangin natin sa isang oras. Now, in talking about the passion for the Word of God, that He who has the words of eternal life, do you remember, tingnan nyo, in Joshua chapter 1, verse, ano ba yung dyan? 7 ba? 8? 1:8. Yung this book of the law, tama? Ayun yun, 8. This book of the law shall not depart from your mouth, kasi NIV na memorize ko nito yan. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Ayan, so, dito, bago dumating sa prosperous and success, di ba? Good success, binanggit dyan, na itong salita ng Diyos ay hindi mawawaglit, di ba, sa ating mga bibig. At pag nilay-nilayan sa araw at gabi. Diba? Sino sa inyo once a day lang nagbabasa ng Bible? Or once a week, how sad. Napakalungkot ng buhay ng ganon. Ayan, that thou mayest observe, hindi lang bibig kasi ng bibig, hindi lang pagninilay-nilayan, kundi, ayan, pag-observe to do according to all that is written therein, nandun yung obedience natin sa salita ng Diyos. So, dun lang magkakaroon ng prosperity and good success. But I observe in between, di ba, sa pagitan, di ba, nitong verse na to, 3 beses sinabi ng Panginoon, be strong, be strong and of a good courage. Tapos, pagpuntang ulit ng, verse 6 yun, verse 7, only be thou strong and very courageous. Pag-jump ng verse 9, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Meaning to say,
anong magpapastrengthen sa atin? What will make us strong and courageous people of God? Ito, di ba? This book of the law shall not depart from our mouth. We shall meditate it day and night so that we will be careful to do anything that is written on it, and we will be prosperous and successful. Gusto nyo bang wag maging matatakotin, di ba, sa taon na to, na hindi kayo laging kabado, na parang laging nagkakape, di ba? So, ibig sabihin, if we want, di ba, to overcome fear, ang sikreto talaga ay yung salita ng Diyos. In Psalm 138 verse 2, naintindihan kaya natin to. Hindi ko alam kung kaya kong ipaliwanag, pero sabi dyan, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy names. Di ba? Ibig sabihin, ito yung sinasabing, God will not violate His word because He has magnified His word above all thy names. So, ibig sabihin, dito, makikita natin yung talagang faithfulness ng salita ng Diyos. Na talagang even si Jesus, kinakailangan niyang sundin mismo yung salita ng Diyos. And then, punta tayo sa John 5:39. Diba? Sabi dyan ni Jesus, search the scriptures for in them you think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Anong ebidensyang save ka? Diba? Yung talagang uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos. Diba? Or patatanggapin ko ba yung iba dito kung hindi nyo nararamdaman yan? Diba? Sabi dyan ni Jesus, search the scriptures for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. So kung gusto nating mas makilala pa natin si Jesus, ang salita ng Diyos ang nagte-testify sa Kanya. In Acts 17:11, di ba, hindi lang sila na-satisfy, na tinuturuan sila, na nakarinig sila ng salita ng Diyos. Pero dito, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Diba? Itong mga tinuturo sa inyo, alamin nyo din mismo sa Word of God, ayun ba talaga yung sinasabi. And then Revelation 1:3, anong sabi doon? Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, sino daw yung mga mapalad, di ba? Yung nagbabasa nito at nakikinig ng mga salita ng Diyos sa kanyang mga propesiya. And then, in praying the Word of God, if you remember, naging team natin to, Romans 4:17, as it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead and calleth those things which be as not as though they were. So, ito, mag-speak tayo, di ba? Sa ano yung, paano i-form yung year 2024, di ba? It's up to us, di ba? Kung paano tayo magpo-pronounce, di ba? Ng promises of God sa taon na to, para isabotage yung mga enchanters, di ba? Yung mga nagcha-chant ng curses against the church, enchanters against our families, against our lives, di ba? Sa ating bansa, i-dismantle yan sa pamamagitan ng pagpapronounce natin ng salita ng Diyos. So calling those things na iniisip natin, Lord, how about, kasi nagpe-pray tayo ng Lord, i-provide niyo po yung mga sasakyan para sa church na to. How about, Lord, thank you po dahil bibigyan mo kami ng sasakyan. Diba? So, kiniklaim na natin, diba, na matatanggap natin to. And then also, 1 Timothy 1:18, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Ang sinasabi dyan, kapag meron kang natanggap na prophecy, i-warfare mo, di ba, sa pananalangin. And hindi ko alam kung dito ko na-mention o dun sa putatan, na nung simbang gabi, parang na-mention, hindi ko alam kung dito ba o doon, na yung mga nagpapakamatay, ang nilalagay daw nila sa farewell letter is wala na silang dahilan mabuhay. Di ba? Kasi tao yung ginawa nilang dahilan para mabuhay. Posisyon yung ginawa nilang dahilan para mabuhay. Kaya nung nag-fail lahat ng yon, di ba? O mga, material things, di ba?
Pero bakit ang mga Kristiyano binibigyan tayo ng mga prophecy ng Panginoon? Dahil meron tayong destination, di ba? So, binibigyan tayo ng Panginoon ng dahilan mabuhay na kailangan ka ng Panginoon mabuhay kasi kailangan mo siyang sundin at para makita natin siya ng face to face, di ba? Nire-ready tayo ng Panginoon. So, mali yung iniisip natin na kapag nawala tong tao na to, ayaw nang maglingkod, di ba? Mali yun, di ba? Kasi tao yung dahilan kung bakit siya naglilingkod. Tao yung nagiging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Pero, ayun nga, di ba, na dapat ang Panginoon, di ba, yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. The reason we live, di ba, is to worship the Lord. So, even in this, kaya sa mga prophecies na to, magkaroon tayo ng good warfare. At alam natin, di ba, the battle is the Lord's and we are on the side of the champion. Hebrews 11:3, so, even ang Panginoon, di ba, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So, ang ibig sabihin nito, kung yung mga bagay, di ba, na likha sa buong universe ay framed by the word of God, di ba? Matuto tayo sa ginawa ng Panginoon. Di ba, meron ngang mga mangkukulam, parang meron silang pinapatumbang mga puno. Tapos ang ginagawa lang nila, sasabihin nila, dinadasalan nila yung puno na sa loob ng 30 days tumumba. Ganon. So, kung yung mga mangkukulam sa pamamagitan ng salita, gano'n yung ginagawa. Di ba yung confession din ni, si John Ramirez, di ba? Na iniisip ko, ano bang benefit ng mga mangkukulam? Ba't nila ginagawa yan? Mapupunta sila sa impyerno kapag gano'n. Pero meron palang, parang instant relief. Meaning to say, halimbawa, sa part ni John Ramirez, nung kinulam niya yung landowner niya, hindi na siya nagbayad ng renta. Hindi ko sinasabing ikulam niyo yung mga taong di ba? Pero in Jesus name, pero ang point nito, di ba, parang meron silang ganun na immediate na parang ginhawa sa part nila. Pero alam natin yung consequence, no, di ba? Matindi rin yung singilan. So, ang point nito, ayun nga, in the fourth dimension, powerful ang word of God, di ba, within our lips. Kaya ito din yung mag-shape ng future natin, di ba? Ito yung mag-shape ng daily na nangyayari sa buhay natin in the way we pronounce it. Di ba? So, kinakailangan maging mga tayo, Bible literate. Pilipino naman tayo, Bible literate tayo ng mga Kristiyano. Kasi kapag acquainted tayo sa Word of God, kapag familiar tayo sa Word of God, and we embrace the Word of God, yung power ng salita ng Diyos, di ba? Nagfe-frame yan ng mga magaganap sa buhay natin. And ayun nga, di ba, parang imagine kulang yung sa preaching ni Ruth nung linggo, sabi niya yung parang yung nagsisimula pa lang sa mission house yung church. Nagkaroon kami ng laptop kasi nga si Pastor Maynard, pag uwi niya dito sa Pilipinas, nagdala siya ng laptop. Pero hindi lang naman kasi laptop yung kailangan, di ba kailangan ng projector. So yun yung sinasabi ko, yung Sony na na projector, tas worth $2,000 siya. Ano yun sa peso? 100,000. So, imagine niyo lahat yun, pray lang. Tapos, nung dumating nga yung friend namin sa church, sabi ko, paano kayo nagkaroon ng ganito? Paano nagkaroon ng ganito? Tapos, during that time din, kinompleto ng mga Korean missionaries yung instrumento. Kasi sabi ko, ba't ganito yung church nyo? Pag sa labas, ang pangit daw ng itsura, pero sa loob daw, ang mamahalin daw ng mga gamit. Sabi ko, ano daw ginawa namin? Hindi kami nagtatrabaho, nag-pray kami, di ba? Parang, ayun, di ba? So, ibig sabihin yung power ng prayer nga, di ba? Ay, ang bang aircon, di ba? Napakamahal yan, pero, nagtrabaho ba kami para dyan, di ba? Pero, ayun nga, dahil sa pananalangin, di ba? May mga ginagawang unprecedented favor ang Panginoon. Ibig sabihin, ng unprecedented favor, yung favor na yon hindi pa nangyayari sa buhay. Sabi ko, siguro kahit magtrabaho ako na magtrabaho, hindi namin talaga ma-achieve yung ganong mga provisions. So, it is really framed by the Word of God. Kaya, i-take advantage natin yung power na ganito na pwedeng gumawa ng maraming miracles sa buhay natin. Di ba yung totoo din, yung
7 chapters a day, nakakabayad ng Meralco. Di ba? So, mga ganon. Pag titrace back nga namin yung mga nangyari during that time, faithful talaga yung church 100%, nagsi 7 chapters a day. And I pray, di ba, na lahat tayo talaga magpanumbalik talaga sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, na kauhawan talaga natin ang mga pangungusap ng Panginoon sa atin. The church preparation for the prophecy of Jesus for the end times. Ira-run through ko lang to kasi meron mga dapat i-mention na mga para mapaalalahanan lagi yung church sa mga magaganap at hindi tayo yung ang tawag dito, ignorante, di ba, sa mga pinahayag ni Jesus. In Matthew 24, 4 to 42, tas jump to 44 and 46. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. So, itong part na to, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Yung sinabi ni, ang pangalan nun, halimutan ko ba, sa Indian preacher siya, sabi niya, ang nagkiklaim kasi dito, sinasabi rin nilang Messiah talaga si Jesus. Pero, gumagawa sila ng mga maling pangangaral. So, ibig sabihin, kaya nga, yung paliwanag sa Antichrist, di ba, lumabas daw yan ng parang ng faith. Tapos, kinontra. Parang ganon. Kaya, maging maingat tayo in these last days kasi maraming mga Kristiyano, tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon sa mga sa Amerika, na yung mga preachers nagkakaroon ng mga falling away. May isang sinabi si Pastor Robert Clancy dati na ramdam na ramdam daw niya yung ang tawag doon, yung spirit of Jezebel. Kaya ang daming mga pastor doon na nagda-downfall sa last. Kasi daw talaga yung ang pinapain daw sa mga pastor doon, parang hubad na babae. Na even si Pastor Robert Clancy naranasan niya yun. Pero ayun nga, by means of yung talagang power of the Holy Spirit mo overcome yung mga temptations na gano'n. And ayun nga, ilang years na nag-aaral sila, ang tataas na mga degree nila. And then papainan lang sila ng kapahamakan. Tapos nawawala sila sa pananampalataya. Kaya yung deception na to, di ba, paano mo overcome to? Talaga stay, di ba, in the presence of God, na ang tignan natin dito si Jesus, wala siyang kahinaan sa babae, di ba? Wala siyang kayabangan, di ba? Hindi silaw si Jesus sa alok ng sanlibutan. So, ayun, i-check natin yung profile ni Jesus. At wag nating pahintulutan, di ba, yung gantong mga tactics ng kaaway. Hindi ko alam si Dr. Olocoya, di ba? Nabasan niyo ba yon? Yung tungkol sa 2023, yung mga relationship na nag-a-aspire ng immediate pleasure. So, warning to sa mga ganon. Ibig sabihin, sila yung delikado ito sa taon na to. Dati, in-ignore ko yung ganon, na parang habang hinahandle yung kabataan sa YH, and suddenly, sunod-sunod na ilang kalalakihan yung nag-confess, involved sila sa premarital sex. Kaya, may altar call si Benny Hinn. Tapos may lumapit na lalaki. Tapos yung buhok niya tusok-tusok. Tapos, habang kinakausap siya ni Benny Hinn, sabi niya, galing na siya sa pagiging Kristiyano, pero lumayo siya. Pero sa tindi ng presence of God dun sa meeting na yon, sabi niya, gusto niya ulit bumalik sa Panginoon. Tapos, sa bandang crowd, nandun yung girlfriend niya. Pina-forward din. And then, na-discern sila. Sa pananamit pa lang nila, discern na yung situation. Sa harap ng libo-libong tao dun sa auditorium na yun, sabi ni Benny Hinn, gusto ko lang maging blunt sa inyong dalawa. No sex, sabi yan. No sex, live a clean life. Walang sex sa relationship ninyo. Ganon. Ang daming tao nun. At dahil naka-televise pa siya, di ba? Ganon ka-prank si Benny na sinabi niya na huwag kayong mag-engage. Kung gusto talaga niyang makabalik sa Panginoon, have a clean life. Ayun, so maraming magiging deception sa last days na to. Kaya individual kasi ang salvation. Kaya sinasabi ko to sa bawat isa na
magpaka-intensify tayo sa salita, to be deeply and rooted and grounded in Christ. Kasi lahat ng mga LG nyo, kung sino mga leader nyo, pamilya nyo, hindi yan makakatulong. Diba? Kapag haharap na kayong mag-isa. Diba? Kahit sinong beshi nyo, kahit sino pang mahal nyo dito, hindi yan makakatulong sa inyo sa pagharap nyo sa Panginoon. Kaya matakot tayo ngayon pa lang. Diba? Those who dwell continuously, diba, sa throne of grace, they shall not be afraid of the throne of judgment. Kaya ito yung i-work out natin. Walang ibang makakatulong sa atin kundi si Jesus. At nananawagan ako sa bawat isa, bumalik tayong lahat sa salita ng Diyos. And you shall hear of wars and rumors of wars. At the moment, nakakarinig tayo ng rumors of wars. But then, sabi dyan, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. After ng mga rumors of wars, nangyayaring wars, pero the end is not yet. Ano pang sabi dyan? For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Take note, nung last year, nagkaroon ng war ang Ukraine at Russia, hindi natin expected na buong mundo affected. Kasi supplier pala sila ng bread sa buong mundo. Kaya nagtaasan yung mga flour, di ba? Kaya ang pino-point out dito ng panawagan na to, hindi natin alam ano yung mga import na dinadala sa Pilipinas tapos magiging at stake sila pag nagkaroon ng war. At ang isang balita pa sa Ukraine pala, marami daw talagang mga Hudyo doon, kaya ginagera sila ng Russia. And then, also, sabi dyan, ito yung sinasabing magkakaroon ng greater degree, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences. Yung COVID is pestilence siya. Diba yung rebuke natin tong El Nino at La Nina and GST, lahat ng mga nagte-threaten sa mga agriculture natin. And then, also, earthquakes. Ayan, January 1 pa lang, di ba naranasan agad ng Japan yon. And nung tinanong ko si Tita Mayan, sabi ko sa kanya, ano po sa palagay niyo dahilan kung bakit nagka-earthquake sa Japan? Sabi niya, ang kinakailangan nga daw kasi, yung mga Kristiyano sa Japan, talagang yung maglaan talaga sila ng oras para sa Panginoon. Kasi sila, parang involved sila sa kabisihan, puro work ng work, di ba? Parang sobrang busy nila, nauubos yung oras nila sa kakatrabaho at walang oras para sa Panginoon. And even in the part ng mga Kristiyano, observe, di ba? Di ba, pag nagsasoaking ba tayo, may nararanasan ba tayong mga calamities on earth? Di ba? Walang ganon, di ba? So, ibig sabihin, yung nagagawa ng yung let the heavens rejoice and the earth be glad, and then yung nagsusurround sa buong mundo, di ba? Habang pinupuri natin ang Panginoon, habang may nananalangin, di ba? A man like us, di ba? Just like us, Elijah, but has made a national impact through his prayer. Ibig sabihin, kada prayer ng bawat isa can make a national impact. Kung sabay-sabay tayo mag-pray, di ba? It can make a worldwide impact. Kaya, ayan, para although, di ba, sabi ko nga, hindi natin pwedeng i-rebuke yung mga prophecies, di ba? I-forbid yung mga prophecies. Pero may sikreto, di ba, ng refuge sa Panginoon. At kinakailangan na marunong talaga tayong manalangin sa especially itong taon na to. All these are the beginning of sorrows, and then sabi diyan, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. So dito muna ako, sabi dyan, yung tinatawag nga na Jacob's trouble, which is Israel's trouble, sa mga hindi nakarinig nito, ang ibig sabihin nun, yung anti-Semitism ngayon, di ba dati nag-Holocaust, ngayon naulit noong October 7. At ngayon maraming bansang nag-a-arise na anti-Israel sila. At sabi nga, lahat ng mga Kristiyano na magiging in favor sa Israel, di ba, makakaranas din ng persecution. Kaya may sinasabi nga sila yung Corrie ten Boom na anointing, parang mag-a-arise in these last days.
ang isang pinangahawakan ko sa prayer, sa pananampalataya, Lord, alalahanin mo kami noong 1947. Di ba? Katangi-tanging sa bansa sa Asia na bumoto in favor of State of Israel ay Pilipinas. Sabi ko, Lord, mapakinabangan na namin yung favor mo na yun para sa Pilipinas. Diba? Kaya makikita nyo yung talagang goal ng Panginoon is lumaganap talaga yung Word of God sa bansa natin. And we never know, as we keep declaring the Philippines to become a country of Goshen, diba? The Lord can preserve us, diba? Meron kasi ako na panaginipan na isang lugar sa Pilipinas and hindi talaga maganda yung nangyari sa lugar na yun. And fino-forbid ko nga in prayer na wag mangyari yung bagay na yun. Pero as a church, di ba, na masumpungan talaga tayo na para mapagtagumpayan natin ano man ang mangyayari sa mundo for the coming years, di ba? Should the Lord tarry and should the Lord make us alive for the coming years, di ba? Even ngayon, labanan na rin ng divine immune system, di ba? Kailangan piliin nyo na kung hindi kayo mahilig sa gulay, kailangan i-digest nyo yung gulay, di ba? Yung prutas, mga God's food ang kailangan natin ngayon, i-priorityng kainin kasi yan talaga yung magbibigay sa atin ng heavenly immune system. Ayan. Also, bakit kapag command the nature ka ba? Sa palagay nyo, ang lalabas dun, oo, di ba, mga fast food na pagkain, di ba? Hindi. Di ba, syempre, kung ano yung nilikha ng Diyos, yun yung mag-a-appear doon. And then, asan ako? Ayan. And then, shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Alam niyo, sabi ni BBM, dun sa mga nag-betray sa kanila, dun sa EDSA Revolution, sabi niya, what can you say about those parang people na malapit sa kanila, pero binetray sila? Sabi niya, naniniwala daw siya, it is for survival purposes. Parang pag-iisipin nga natin, meron talagang ganong point, di ba? Na para i-preserve lang nila yung sarili nila, kailangan nilang may mga taong ilaglag. Pero hindi nga dapat kasi ganon. Paano mangyayaring ma-overcome natin yung mga offense, di ba? Ang sabi sa Word of God, they that love thy law, di ba? Shall not be offended. Ay, ulit nga, ano yun? Yung mga umiibig sa yung mga salita, hindi sila mo-offend. Great peace, diba? Great peace have they that love thy law, and nothing shall offend them. So, ayun na naman, Word of God ulit ang sekreto para hindi tayo na-offend sa mga, anong mga ginagawa ng mga tao. And then, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya yung sinasabing, once you're saved, always saved. Noon pa tumanggap sa Panginoon, nabuhay sa kawalang hiyaan. Di ba? Tapos, kiniklaim niya, di ba? Nabubuhay sa makademonyo na pamumuhay, tapos kiniklaim niya, dati tinanggap daw niya ang Panginoon. Nagko-commit, merong isang umatay noon sa TH, tapos parang part siya ng, soldier siya sa Amerika, parang ganon. Tapos nung nagpapa-altar call, sabi niya, save na siya. Pero, nagbabar siya, di ba? Tapos, inom siya ng inom, tapos, nang bababae siya, mga ganon. Tapos, iniisip niya, okay siya. Pero, ayun nga, sabi dyan, kung sino yung mag-e-endure unto the end, the same shall be saved. Ayan. Tapos, ang sunod na doon, sabi dyan, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Actually, ito, yung habang pinagpe-pray ko to, sabi ko, Lord, tulungan mo kaming ma-overcome yung fear, di ba? Yung kumbaga, hindi ka matakot sa anong mga mangyari sa mga bansa. Di ba? Yung, sa preaching nung Sunday, tama ba? Yung pag sinabi ng tao, sige, sasamahan kita. Yung parang confident ka dahil may kasama ka. How much more ang Panginoon ang nagsabing, I will be with you always till the end of this age. Di ba? So, ayan, this gospel of the kingdom, sabi nga, it's up to us kung paano din mag-e-end tong mundo na to. Kasi the whole world, di ba, ang bawat bansa ay kinakailangan mapangaralan ng salita ng Diyos. Ayan. And then also, anong kasunod na yan? Sige, dito na ako. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso read it, let him understand. So, yung sinasabing abomination of desolation, kasi nga, uupo yung Antichrist
sa third temple, di ba? Dahil nga, sa part ng mga Israelis, gusto na nilang sumamba kay God of Israel, di ba? At kailangan nila ng templo para gawin yon. Na in-overlook nila si Jesus na once and for all, perfect sacrifice para pwede silang laging any moment makalapit sila to the God of Israel. And then, sunod dyan, then let them which be in Judea flee into the mountains, let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. So makita natin dyan, material things become less and less important habang nag-a-accumulate ng wealth ang mundo. Pero dito may instruction ng Panginoon, di ba? Kung ano yung mga naiwan na bagay, wag nang balikan, di ba? And then, at the same time, neither let him which is in the field return back to take his clothes, and woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray, ito yung sinasabi ko, but pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Kasi nga, pag-iisipin nyo rin yung hint ng nangyari sa October 7, di ba? Ano siya? Sabbath day, Sabado yun, di ba? Tapos, kung kailan sila nagpapahinga, saka nagkaroon ng ganong massacre. So, ang sinasabi nga dito, pwedeng ipanalangin na huwag mangyari in winter time or in Sabbath day. Yan, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So, imagine niyo yung, halimbawa, yung intensity ng lindol. Di ba pag pinanood nyo yung lindol sa Japan, hindi siya saglit, ang tagal. Di ba? Parang ilang seconds na, tapos sabi ni Sister Lele, after 2:30 a.m. nung January 2, lumilindol pa rin daw. Marami daw aftershock na naranasan sila. Di ba mga nag-angatan na yung mga kalsada. And then may 5 meters na tsunami. Ayun. So, ibig sabihin, parang pag-iisipin natin dito, ano yung greater degree nun? Bawa, sabay-sabay yung mga bansa nakaranas ng ganong earthquake. Tapos, volcanic eruption, di ba? Unimaginable. And then, ang sinasabi nga dito, kaya nga salvation belongs to our God. Di ba? Kailangan talaga lumapit tayo sa Panginoon kasi walang ibang makakapagligtas sa atin sa gantong mga mangyayari sa mundo kundi ang Panginoon. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Dati, inisip ko, paikliin ng Panginoon yung time para mag-rapture na. Pero may katotohanan dito na may mga elect, di ba, na umuuwi na agad sa Panginoon. Sino-shorten ng Panginoon na parang ang dating kung hindi nila kakayanin yung mangyayari in the future, kailangan na silang umuwi. Or if there are cases na, ayun din, may mga pagpapasaway na ginawa sa pananampalataya para hindi makuha ng dyablo yung kaluluwa nila. Di ba, pinapauwi na ng Panginoon sa kanya. Then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Di ba yung AI ngayon, kayang gawin yung mga ganyang mga false signs and wonders. So, ayan, yung deception, meron ako nabasang commentary na, ayun nga, ang deception isang iglap lang. Pwedeng, yung makalimutan ng tao lahat. Kaya, ang kailangan talaga i-refresh natin daily yung mind natin sa salita ng Diyos. Diba? Bakit? We never stop reading the Bible para lagi nating maalala. Diba? Sabi ng Panginoon, put me into remembrance. At tayo rin naman ay aalahanin ng Panginoon sa book of remembrance. And then, behold, I have told you before. Isang verse lang yan, di ba? Ano yun? Anong number na nakalagay doon? Ay, ako pala nagana. Pero isang verse lang yan. Di ba parang, pag sinabi pa, behold, I have told you before. Sinabi ko na to sa inyo. Di ba? So, ibig sabihin, may ini-stress ang Panginoon na mensahe dyan. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers. Believe it not, for as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. So ayan, yung in the twinkling of an eye, biglang darating ang Panginoon. Kaya let us make sure, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Diba? Napakahalaga na maya't maya, hinihingi natin ng tawad sa Panginoon
lahat ng mga kasalanan natin. At let us make sure, di ba, that we are right with God, right with others, and that we are right with ourselves, no? So dito, ipinapakita talaga na mabilis na, from this day on, mabilis nang mangyayari yung mga prophetic messages. And then also, for wheresoever the carcass is, there will be the eagles be gathered together. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. So, ibig sabihin, gugunawin na yung mundo. Di ba? Anong propesya dito sa mundo na to? Mawawala to, di ba? Kaya even lahat nga ng investment natin, at some point, maganda yung concept ng minimalist, di ba? Kasi tinuturuan kang to lessen your properties, di ba? Kung gusto mo nga daw konti ang linisin, mag-own ka ng konti. Pero actually sa mga Hudyo, they never say na pagmamay-ari nila yung mga bagay. Because ang tinitingnan nila, only Yahweh is our possession. Only Yahweh is our inheritance. Kaya pag-iisipin natin, di ba? Mag-declutter na tayo, mag-declutter. Tinuturuan tayo maging mapagbigay. Di ba? Dahil nga alam natin, lahat naman ang ini-invest dito sa mundo na to, mawawala. But set our affection on things above and not on earthly things, di ba? Si Mama, ang dami niyang gamit nung umuwi siya sa Panginoon. Pero pag-iisipin natin, lahat ng yun, hindi niya dala pag uwi niya sa Panginoon. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Kung maintindihan niyo yung vision nito, na every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Diba? Lahat ng mga nireject si Jesus, pag nakita na yung glory ng Panginoon at nag-beam yung messianic light, diba? Whether they like it or not, they will bow down before our God. And then also, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So ito na, when the trumpet sound, diba? All the heavens will know, and the time has finally come for the bride to take her place, and we'll hear the angels sing. So ayan, and now learn the parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is nigh. So merong mga hudyat na ayan na, summer na. So likewise, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Sabi nga, ang prophecy si Jesus nasa nasa pintuan na siya. Ayan, behold, I stand at the door and knock. And then, ayun na yan, tapos na. Ayan, very I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass away. Even yung present heaven ngayon, di ba, lilikhain ulit ng new heavens and new earth. But my word shall not pass away. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven. Diba, kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan, but my Father only. Kaya ito yung paghandaan natin, diba, yung nalalapit na pagharap natin isa-isa sa Panginoon. Isa't isa. Yeah, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Ano ba yung mga pinaggagawa ng mga tao sa panahon ni Noah? For us in the days that they were before the flood, they were eating and drinking. Kumakain kaya sila ng samgyup o umiinom ng milk tea? Ayan. Tingnan nyo yung mga marrying and giving in marriage. Kasi nga, after, di ba, sa mga celebrities na lang, di ba? Mababalitaan mo, last year, ito yung asawa niya. The following year, iba na naman yung pinakasalan niya, di ba? Polygamy. Until the day that Noah entered into the ark, di ba? Sabi nga, paano daw kung meron pamangkin si Noah, tapos kumakatok dun sa pintuan ng ark, parang wala siyang magawa kasi sarado na yung ark of salvation. Kaya hanggat we can occupy until Jesus comes, gawin natin lahat, do everything we can. Sabi, wag, do anything you can, hindi yon, do everything you can para marami tayong ma-harvest na kaluluwa sa kaharian ng Diyos. And you not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be.
And then, ayun ba? Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. So yun nga yung sinasabing, um, merong maiiwan at merong kukunin. Diba? And then, watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come, and therefore be you also ready, for in such an hour as you think not, ayan, the Son of Man cometh. Kung kailan hindi iniisip ng mga tao na darating si Jesus, dun siya darating. May preaching si Alan Didio, sabi niya, eto na daw ba yung last Christmas na mararanasan ng mundo? Kasi ang parang pag pinakinggan mo yung preach, akala ko, kaya sinabi niya yung kasi makakaranas ng war ang Amerika. Parang hindi na nila ma-celebrate yung Christmas the way na sinaselebrate nila. Pero ang sinasabi niya, it can be baka mag-rapture. Kaya baka last Christmas, parang ganon. So, ayun na ba yun? And then, blessed is that servant. Basahin nga natin ito sabay-sabay. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Amen. Ayan, meron pa ba kasunod yan? Ayan, ayun na yun. Okay, so ayan. So, punta tayo sa 11 na everlasting in Isaiah. Sige, rantro ko na lang to. Basahin ko lang yon. Meron diyang tinatawag na, hindi siya na-underline, no? Sige, wait lang. Di ba? Meet the God who speaks to Isaiah, and puro everlasting yung content. And sabi dyan, in Isaiah 9:6, alam natin to, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. And then merong another everlasting, the Everlasting Covenant. Also an everlasting strength in Isaiah 26:4. In Isaiah 33, merong everlasting burnings. In Isaiah 35:10, may everlasting joy. In Isaiah 40:28, the everlasting God. In Isaiah 45:17, there is an everlasting salvation. In Isaiah 54, verse 8, everlasting kindness. In Isaiah 55:13, there is an everlasting sign. In Isaiah 61, verse 7, kasama to, everlasting joy. In Isaiah 56 verse 5, everlasting name. Yan, claim natin, nabibigyan tayo ng Panginoon ng thy name is from everlasting. In Isaiah 60, the everlasting light. Also in Jeremiah 31:3, may everlasting love. In the New Testament, there is the everlasting life. So what are we trying? Ito na yung prayer application natin. In Psalm, sabay-sabay po natin basahin. Psalm 139:7-10, Where could I go from your spirit, or where could I flee from your presence? If I ascend up into heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn and settle in the uttermost parts of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will hold me. Yan, sabi din sa Psalm 90 verse 2, basahin natin, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. In Psalm 103 verse 17, But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting, upon them that fear him, and his righteousness unto children's children. Psalm 106 verse 48, Blessed is Lord God of Israel from everlasting to everlasting, and let all the people say, Amen. Praise ye the Lord. So, may isang commentary, ang sabi niya, nothing could be regained by rejecting the Word of God. The atheist, the infidel, the philosopher, believers or profess to believe, the poor, the lost, the sinful man has nowhere else to go but to Jesus. Yan. So, sabi dito, Jesus is the way, the truth, and the life. If the sinner trusts any other way, he will wander and die. He will be lost and die. Pero dito, we should therefore on no account forsake the teachings of the Son of God. The words that He speaks, they are spirit and they are life. So my question is to each and every one of us, how about you? Where will you go? So ito, paano lang muna tayo, bago lang tayo mag-pray, kantayin lang natin yung Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad.